Good morning po sa atin lahat mga ka-idol. Bakit nga ba merong mga profile and Facebook page na naging not recommendable na? Alam nyo ba kung bakit naging not recommendable na? Ito yung 5 dahilan kung bakit po naging not recommendable na ang kanilang profile, ganun din po yung kanilang Facebook page. Una mga ka-idol na dahilan, kung makikita nyo po mga idol dyan sa screen, ang sabi po dyan mga ka-idol, topic of profile is focus on civics, vaccines, or other sensitive subjects. So mga idol, sa tulad po natin mga ka-idol na nag-upload po lagi ng mga video, kapag po kayo mga idol nag-upload ng video, ayan ay hindi po kaya panoorin at hindi po magustuhan ng mga ibang magulang, lalo't lalo na mapanood po ng mga bata, ay maaari po kayong magkaroon ng violation. At dahil po sa violation na yun mga ka-idol, ay maaari pong hindi na i-recommenda ang inyong profile o kaya ang inyong Facebook page. Pangalawang dahilan mga ka-idol, profiles with a history of violating community standards. So mga ka-idol, kung ikaw ay nag-tutorials or kahit hindi man, pagdating po mga idol dito sa ating history of violating community standards dito sa ating Facebook, kailangan mga idol kapag kayo ay magbibigay ng tutorials o idea, kailangan mga idol ay tama po. Di po mga idol na gumawa-gawa lang po ng kwento, dahil mga idol, maapektuhan po yung community standards natin dito sa Facebook. Dahil ang Facebook po mga idol ay isang malaking company po ito. Papansin nyo po yung iba na mga nag-content po mga idol para lang po sa views. Nag-create po sila mga idol ng kung ano-ano, mga fake news, yung mga nakalipas na araw at buwan. Di ba mga idol, meron po silang sinasabi na hindi nila kikita sa ads on reels. So pwede po silang magkaroon ng violation doon at hindi na po i-recommenda yung kanilang mga Facebook account dahil nagpapakalat po sila mga idol ng balita na hindi naman po pala totoo dito sa Facebook. Pangatlo mga ka-idol, content is clickbait, spam, or just stuff people don't want to interact with. So mga idol, pag sinabi mga idol na content is clickbait, so halimbawa po mga idol nag-create po kayo ng video. Ngayon syempre na-upload nyo na po. Syempre mga idol, maglalagay ka pa dyan ng thumbnail. So halimbawa mga idol is thumbnail. So nag-create po kayo ng thumbnail para po sa video nyo. Ngayon, yung create mo pong thumbnail mga idol is clickable siya. Ibig sabihin, pag nakita po ng isang viewers, mapapaklik po talaga siya. Yun nga lang mga ka-idol, yung laman ng video ay hindi po related sa thumbnail. So maaari po kayong magkaroon dyan ng violation at possible na pwede rin po mangyari sa inyo na hindi na po i-recommenda ang inyong video kaya hindi na po i-recommenda ang inyong Facebook. Kasi content is clickbait, ibig sabihin mga idol, hinihikayat mo yung isang viewers tapos pag nag-click siya, hindi naman po pala related sa video, so hindi siya mag-match. So maaari po kayong magkaroon ng violation dyan. At dahil po sa ganyang strategy mga ka-idol, ay maaari po na maging not recommendable na ang inyong mga profile at ang inyong Facebook page. Kaya sa mga nagkikreate po ng thumbnail, so okay lang po na maging clickable po kasi mas maganda yung clickable nga naman talaga para po is talagang mapapaklik talaga yung viewers po. Kaya yung isang content creator na mapadaan lamang sa kanyang wall, talagang makiklik niya yun kasi clickable. Pero tandaan nyo ito mga ka-idol, kailangan po kung clickable po ang inyong thumbnail, kailangan po related po sa inyong topic. Hindi po pwede na clickable nga siya pero ang layo naman po sa topic. Isa po yung mga idol sa dahilan kung bakit po naging not recommendable na ang isang Facebook account or ang inyong Facebook page. Pang-apat mga idol, ang sabi dito, profile is considered to be a fake account, scam or impersonation. So, halimbawa na lang mga idol, di ba meron po akong Facebook page. Ngayon, ginaya po ng isang content creator. So ngayon, lahat po ng mga video ko ay kinukuha niya. Yun po mga idol, kapag napansin po yan ni Lolo na fake account po pala yan, hindi po pala talaga siya ang may-ari ng mga video na yon, so maaari po kayong mabigyan ng violation. At dahil dyan, hindi na po re-recommenda ang inyong Facebook account. Kaya sa mga ganun po na gawain, ay huwag pong ipagpatuloy yon dahil matitres pa rin yan ni Lolo. Once pag natres yun, sayang din po ng pagod nyo. So magiging not recommendable pa rin po siya. At bukod doon mga ka-idol, pwede ka pang makusahan na violation ng intellectual property. So mabigat na violation yon. And the last mga idol, ito po yung tinatawag na advertising policy violations. Halimbawa mga idol, mayroon ka pong in-upload na video. So meron ka pong makikita sa baba, pag hindi po post ang makikita nyo po dyan, advertise. So ngayon mga idol, pag click nyo po yung post is meron po siya kayong babayaran. Kung afford nyo po yon, mas okay.
Pero mga idol, sinasabi po sa inyo, yung views po doon na makukuha, hindi po siya counted sa inyong requirements and streams ads o kaya sa iba pang tools. Pangalawa mga idol, dito sa advertise mga idol, kung magki-create po kayo dyan idol ng advertise, ngayon, kailangan po mga idol, kapag nag-create po kayo, kailangan alam nyo po yung standard. Dahil kapag hindi nyo po alam yung standard dyan sa pag-create ng advertise, ay maaari po mga idol, yan ang maging dahilan kung bakit naging not recommendable na ang inyong Facebook account or ang inyong Facebook page. Kaya mga idol, sa bawat gagawin nyo po dito sa inyong Facebook, kailangan pag-aralin nyo muna. Huwag po basta-basta. So yun lang mga idol, sana nagkaroon po kayo ng kaalaman. At kung nagkaroon po kayo ng kaalaman mga ka-idol ko, sana wag na wag niyo pong kakalimutan na i-click ang follow button dyan sa baba para lagi kang updated sa lahat ng i-upload ko dito ng mga tutorials, video, and syempre, heart and share mo na rin ang video ito nang sa ganon magkaroon din po ng idea yung iba. Malaman po nila kung bakit nangyayari yung maging not recommendable ang kanilang mga profile and ang kanilang page. And then syempre mga idol, kung gusto mo rin po ma-monetize dito sa Facebook or Facebook page man yan, so ipag-pray nyo lang po mga idol kay Lord dahil sasamahan kayo sa journey nyo dito sa pagbablog. So yun lang mga idol, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all po sa atin lahat.